Muli po isa po pinagpalang gabi sa bawat isa at narito po tayo upang mag-aral, magbulay ng mga salita ng ating Panginoon na siyang ating kalakasan, na siyang ating karunungan at siyang ating gabay at patnubay sa ating mga buhay. Kaya salamat po sa Panginoon muli, kasangkapan niya po muli ako upang magpahayag ng kanyang mga salita. Kaya before tayo po mag-start na mag-share ng salita ng Panginoon, tayo po lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa araw na ito. Muli, O God, ginamit mo ako bilang isang lingkod mo na magpapahayag ng iyong mga salita. Mangyari nawa ang iyong kalooban, hindi ang kalooban ko ang siyang masunod. Salamat po sa mga salita mo na siyang magbibigay lakas, sigla, ng aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat po. Gamit mo lamang po ako, ngunit ikaw ang magiging boses, ikaw ang magiging bibig namin sa oras na ito, Panginoon. Salamat po. Mabuksan nawa ang aming mga kaisipan, mabuksan nawa ang aming mata, O God, ang aming tenga sa spiritual, upang sa ganoon maunawaan namin lubos ang iyong salita at upang sa ganoon masunod namin ito, Panginoon, sa tulong at awa ng banal na Espiritu. Salamat po at tunay nga ikaw ang masentro sa oras na ito at binabalik namin ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus, ang aming dakilang tagapagligtas at ang aming dakilang Panginoon. Amen at amen. Muli po, isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa sa atin na nanonood ng ating midweek service. Buksan po natin ang ating Biblia dito po sa 1 o sa John 3 verse 16. O simulan na po natin sa 15 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sabi po ng Panginoon sa salita ng Diyos, upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat, verse 16, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sa ganun sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hindi hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Napakasarap basahin ang salita ng Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng dakilang pag-asa ng ating mga buhay. Sa araw na ito o sa oras na ito, ating pag-uusapan si Jesus bilang tagapagligtas ng ating mga buhay. Salamat sa Panginoon dahil siya'y inoffer niya ang kanyang sarili upang sa ganoon tayong mga makasalanang tao ay nangaligtas ng dahil sa kanyang dakilang biyaya. Bakit napakahalaga ng pagliligtas ng Panginoon? Dahil dito sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, tayong lahat ay nabarayan sa ating mga nagawang kasalanan. Walang ibang magliligtas sa atin kundi ang ating Panginoon lamang, dahil siya lamang ang qualified upang maligtas tayo. Sapagkat siya lamang ang walang bahid ng kasalanan. Ang dugo niya lamang ang siyang karapat-dapat upang maligtas tayong lahat. Kaya naman sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin ng bugtong na anak, kaisa-isang anak na walang iba kundi si Jesus. Nasabi ng Panginoon siguro, na sabi niya nga sa kanyang salita, ibibigay ko na ang aking anak. Ako lang ang magsasacrifice upang sa ganoon tayo lahat ay maligtas sa kasalanan. Napakamahal ng Diyos ang tao. Indeed, ang sabi nga doon sa Genesis, kung babalikan natin ang Genesis 1 verse 26, tayo mga likha, tayo wangis, kalarawan ng Panginoon dito sa mundong ibabaw. Kung babalikan mo ang creation, tayo lamang ang hinihingan ng Panginoon, binigyan ng hininga. So, ganun niya kaimportante ang kanyang mga likha, ganun kaimportante ang tao sa kanya. Kaya ayaw niya itong mapahamak. Ano ba yung ibig sabihin ng mapahamak dito? Kundi pumunta saan?
sa impyerno. Ayon ng Panginoon, tayo lahat ng mga lilikha niya ay mapahamak o pumunta sa impyerno dahil ang impyerno po ay ginawa para sa dyablo, hindi para sa mga tao. Okay? So ang tao po, lilikha ng Panginoon, gusto niya maranasan niya ang buhay na walang hanggan. Gusto ng Panginoon maranasan niya na tumira doon sa kaharian ng Diyos at bilang mapabilang bilang isang anak ng Panginoon. Kaya ang pangako ng Diyos dito sa verse na ito na sino mang sumampalataya, ibig sabihin ng sumampalataya naniwala na siya ang dakilang Diyos, siya ang kaisa-isang Diyos. Sino ba si Jesus? Siya ang Panginoon. Siya ang Diyos. Kung sa-search po natin ang pangalang Jesus, siya po ang dakilang tagapagligtas o Savior. Okay? So, pumunta ang Panginoon dito upang iligtas ang bawat isa. Yun po ang talagang dakilang plano ng Panginoon sa atin upang iligtas tayo. Dahil ganoon niya tayo kamahal, ganoon niya tayo kaibig-ibig. Upang hindi tayo mapariwala at upang mabalik ang ating koneksyon bilang isang anak ng Panginoon. Hindi lamang po yun, upang maranasan natin ang lahat ng dakilang biyaya, mga dakilang planuhin ng ating Diyos. Lalo na ngayon sa panahon na kung saan tayo maharap sa huling araw, na kung saan di natin alam, darating na ang ating Diyos. Kaya naman, kung ikaw ay hindi pa handa o ikaw ba ay wala pang assurance sa iyong pananampalataya sa Panginoon na tayo ba iligtas na, tayo ba ay hindi pa, ito ang sinasabi ng Diyos na kung saan ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya, naniwala, tumanggap na siya ang Diyos at tagapagligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil tayo lahat ay mamamatay sa mundong ito. Walang accepted ang kamatayan. Dahil tayo lahat ng tao ay may itinakdang araw ang Panginoon upang sa ganoon, kukunin niya ang kanyang mga hinirang. So, tayo po kasi is consists of 3 bodies. Ang katawan natin consists of 3 na kung saan spirit, soul, and body. The body, ito po ang mamamatay. Ito po ibabalik sa alikabok. Yung spirito, ang galing sa Panginoon, siya po ang babalik sa Diyos. At ang kaluluwa, siya po ang hahatulan kung saan po siya pupunta. Kung pupunta po siya sa impyerno o sa langit. Kaya po ito ang sabi ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sa ganoon, dito na tayo mapunta sa impyerno, bagkus mapunta tayo lahat sa kaharian ng Panginoon. Kung atin tatanggapin ang ating Diyos, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil siya ang magliligtas sa atin. Verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hindi ulitin po natin, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ng sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Napakahalaga ng tao sa Panginoon. Kaya naman, ginawa ng Diyos ang lahat upang sa ganoon tayo lahat ay maligtas sa pamamagitan niya. So paano ba natin matatanggap ang kaligtasan ng ating kaluluwa? Dahil tayo lahat ay nilikha ng Panginoon. Unang-una ang gagawin natin, tanggapin natin si Jesus bilang isang Diyos at tagapagligtas. Pakatandaan po natin, anuman ang katatayuan natin sa buhay, mayaman ka man, mahirap, matanda, bata, lahat po kasi ay gustong maligtas ng Panginoon. So kung ano ka man, kung ano man ng karanasan mo, kung ano man katatayuan mo sa buhay, gusto lahat ng Panginoon ay maligtas nang dahil sa pamamagitan niya. So isinugo niya si Jesus upang hindi na tayo hatulan, bagkus upang maligtas sa pamamagitan niya. So kung tayo ay hindi pa handa, o di pa tayo
100% na nakakilala sa Panginoon, ito ang oras upang sa ganoon matanggap natin ang salita ng Diyos na may katotohanan. Kasi sabi ng Diyos sa John 14 verse 6, sabi ng Panginoon doon, siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung gusto natin pumunta sa langit, kung gusto natin maranasan ang mga planuhin ng Diyos sa ating mga buhay, gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, tanggapin natin ang ating Panginoon. Kasi sa Kanya lamang na magmumulan ang dakilang pag-asa at pinagmumulan ng dakilang pagliligtas ng ating Panginoon. Tayo lahat ay gusto natin pumunta ng langit. Pero ang gawa ba natin ay makalangit? Diyan po tayo maka-question. Okay? So, gusto ng Panginoon, tayo lahat ay mapunta sa Kanyang kaharian. So, sino ba ang daan? Sino ba itong katotohanan? At sino ba ang buhay na dapat natin tatanggapin? Yun na nga po ang sinabi ng salita ng Panginoon sa John 14 verse 6. Kasi si Jesus ang nagsalita dito. Nasabi niya, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. At pinagtibay niya pa dito sa kanyang salita sa Gawa 4 verse 12. Ang sabi ng Panginoon dito na walang ibang ganito pang sabi ng Panginoon sa ibang version, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, ano bang pangalan yon upang tayo lahat ay maligtas? Yun po ang pangalan ni Jesus na ating dakilang tagapagligtas ng ating mga buhay. Amen? So, kung ano man mangyari sa ating buhay dito, mamatay ka man, o ano man mangyari sa iyo, tiyak ang iyong kaligtasan dahil tinanggap mo si Jesus bilang isang Diyos at tagapagligtas. Naniniwala ka na siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo, ng ikatlong araw na buhay na maguli, at tunay nga, naniwala ka sa kanyang salita. Ultimo, hindi mo siya nakikita, ngunit naniniwala ka, sumasampalataya ka na siya ang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, tiyak ang iyong kaligtasan. Tiyak magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, sa buhay na walang hanggan, hindi po ito ang pagtanggap sa isang relihiyon na ating kinagisnan o anumang doktrina ng tao na siyang ipinahayag sa atin. Dahil sinabi sa banal na kasulatan, ang pagliligtas ng Panginoon ang siyang pagtanggap sa kanyang personal. So kung gusto natin matanggap o gusto natin magkaroon ng relasyon sa Panginoon at magkaroon ng buhay na walang hanggan, tanggapin natin si Jesus bilang isang Diyos at tagapagligtas. Ang pagtanggap kay Jesus, may bayad ba o wala? Wala po. Dahil ito ay dakilang pagliligtas ng Panginoon na dahil sa kanyang dakilang biyaya, tayo lahat ay naligtas. Ano ang gagawin natin upang matanggap natin ang biyaya ng Panginoon? Tanggapin natin si Jesus. Dahil yun ang sabi sa salita ng Panginoon sa Romans 10 verse 9. Kung ating babasahin po dito, kung ipapahayag ng inyong bibig, ibig sabihin ng papahayag, agreement. No? If you accept agreement, naniniwala ka, sumasampalataya ka, na si Jesus ay ang Panginoon at buong puso kang sumasampalataya sa Kanya, na siya'y nabuhay na maguli bilang isang Diyos, maliligtas ka. Yan pa ang sabi sa Romans 10 verse 9. And verse 10, kung dudugtugin po natin to, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at sa gayon ay tinuturing ng matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Kung tayo naniniwala sa ating puso, naniniwala na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas, sumasampalataya tayo doon, na binigkas ng ating bibig, na may tayong agreement sa Panginoon, tiyak ang ating kaligtasan. At matatanggap natin ang dakilang biyaya ng kaligtasan sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, yung dakilang biyaya, libre po siya na nagagaling sa Diyos.
So ang kaligtasan ng ating kaluluwa matatagpuan lamang kay Jesus. Hindi po sa mga di po siya nabibili at di po siya matatagpuan kanino man at di rin siya matatagpuan sa iba't ibang relihiyon na ating kinatatayuan o ating kinaaaniban. Okay? So, matatagpuan ang kaligtasan sa ating Panginoon. Yun ang salita ng Diyos. Yun ang gustong ipaunawa ng Panginoon. Na sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang buhay na walang hanggan. At sa Kanya lamang matatagpuan lahat ng ating mga pangangailangan bilang isang tao. Dahil naniniwala ako, ang Diyos kaya niyang mabuhay kahit siya lamang mag-isa. Ngunit tayong mga tao, hindi natin kaya mabuhay kung wala ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng Diyos sa ating mga buhay. At pakatandaan po natin, ano mang mangyari sa atin, okay, naranasan man natin maging mapagtagumpay, naabot man natin ating mga pangarap sa buhay, naging mayaman ka man, naging cum laude ka man, naabot mo na lahat, ang mga planuhin mo sa buhay, ngunit hindi mo tinanggap si Jesus at napunta rin naman ang iyong kaluluwa sa impyerno, wala rin saysay na tayo mabuhay pa dito sa mundong ito. Dahil ang buhay natin ay mapupunta rin sa impyerno. Kaya naman, kung handa ka tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, tanggapin mo ang salita ng Diyos na siya nagpapahayag sa atin na sinabi niya siya ang magliligtas sa ating mga buhay. Ating pagpatuloy, ang verse po, sa verse 11, sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kung sino bang maniniwala kay Jesus na siya ang Diyos at tagapagligtas, hindi po siya mapapahiya. Dahil merong iisang salita ang Diyos. Kung ano sinabi niya, gagawin niya. Ganon ang ating Panginoon. Kaya naman, kung babasahin po natin ang verse 12, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ang Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masagal nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Sa inyo man tumatawag sa ating Diyos bilang isang Diyos at tagapagligtas na may kaugnayan sa Panginoon at naniniwala na siya ang Diyos at sumasampalataya na siya ang Panginoon at tagapagligtas, maliligtas siya. Kaya naman, sa oras na ito, aming pinapahayag ang salita ng Diyos, ang dakilang pagliligtas ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat upang hindi natin tanggapin si Jesus. Dahil siya lamang po ang magliligtas sa atin. So, ganun niya kamahal ng tao, ganun niya tayo kaibig-ibig. Kung ikaw iniisip mo, di ka kaibig-ibig, walang nagmamahal sa'yo, dyan ka nagkakamali. Dahil unang-una, mahal ka ng Diyos. At ayaw kanyang mapahamak. Ayaw kanyang mawala sa kanyang piling. Ayaw kanyang mawala sa planuhin niya na ibinigay niya sa atin. Kaya naman, kung mahal natin ang ating mga kaluluwa, mahal natin ang ating sarili, tanggapin natin si Jesus. Kaya ngayon, sa oras na ito, pinapayag namin ang Jesus na ito na siyang dakilang magliligtas ng ating mga buhay. Isinugo niya nga ang kanyang sarili, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, upang sa ganoon, sino man sumampalataya sa kanya maniwala ay maligtas. Kaya naman po sa oras na ito, tayo lahat ay manalangin. Kung ikaw ay hindi pa assure o wala ka pang assurance na ikaw'y maliligtas, ngayon ang oras upang sa ganoon tayo lahat ay may assurance na anumang mangyari sa ating buhay, mamatay man tayo dito o hindi man natin o kung di man tayo magtagumpay, agad tayong binawian ng buhay, o kinuha ng Panginoon, meron tayong assurance kung saan tayo pupunta. At pupuntahin natin ang tahanan ng ating Diyos. Na doon, wala lang kamatayan, na doon, mararanasan na natin ang buhay na walang hanggan na siyang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus.
Kaya sa oras na ito, tayo po lahat ay manalangin, ating tanggapin ang ating Panginoon, kung di pa po tayo tanggap sa ating Diyos ng 100%, fully surrender ourselves to Him, and fully surrender our life to Him, upang sa ganoon, masulat ng ating pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah. Ama, salamat po Panginoon, tunay nga ikaw ang dakilang tagapagligtas, dakilang muog, at dakilang pastor ng aming mga buhay. Salamat po sa pagliligtas mo na ginawa mo 2,000 years ago. Ibinigay mo ang iyong sarili upang sino mang sumampalataya sa inyo, nanampalataya sa inyo ay hindi na po mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat po sa ginawa mong buhay na walang hanggan, na dakilang biyaya sa amin, na ito'y biyaya na amin tatanggapin sa iyo. Salamat sa krus ng Kalbaryo, sa iyong dugo, kami nakalinis, kami nakaligtas. Kaya naman, kung ikaw ay hindi pa handa, o ngayon, tinatanggap mo na ang Panginoon sa iyong buhay, sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus, tinatanggap ka namin bilang isang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa krus ng Kalbaryo, ibinigay mo ang inyong bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa iyo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang isang Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Ikaw na masunod at ikaw na ang masentro ng buhay kong ito at gamitin mo sa iyong kalahatian at sa iyong katakilaan. Salamat sa buhay na walang hanggan na aking natamo sa oras na ito. Kaya ibinabalik ko ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Kaya sa oras na ito, ako na lang po mananalangin. Salamat po Panginoon sa iyong dakilang biyaya na pagliligtas sa sangkatauhan. Na tunay nga Panginoon, ganun makaibig-ibig ang bawat isa. Kaya naman salamat po sa pagliligtas mo. At tunay nga, may layunin ka pa. Bakit hindi ka pa dumarating? Upang ipahayag ang iyong pagliligtas sa lahat ng taong hindi pa naniniwala sa iyo at sa lahat ng taong hindi pa sumasampalataya sa iyo. Sabi mo sa iyong salita, lahat ng sumampalataya sa iyo ay hindi mapapahiya. Kaya salamat po kung gaano mo kami liligtas, ganoon din ang gagawin mo sa mga taong makakapakinig ng iyong mga salita, sa mga taong mabubuksan ang kanilang kaisipan na ikaw ang tunay na Diyos, ang hari ng mga hari at magliligtas ng aming mga buhay. Salamat po, kaya binabalik namin ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon at tunay nga po isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa.